Parang asukal si Marian at si Victor ang langgam sa buong 1 linggong pananatili nila sa Villa Escudero. Walang sandaling hindi nakadikit si Victor kay Marian. Mula sa pamamasyal hanggang sa pagtulog, ay halos ayaw na nitong kumala sa pagkakayakap sa asawa. Agad na na-develop naman ang damdamin ni Marian kay Victor. Sa kanyang puso'y naroon pa rin si Ruel. Hindi niya maitatatwa na nasimulang sakupin ni Victor ang maliit na bahagi ng puso niya. She was beginning to like the man. His arrogance and gentleness, his intelligence and sense of humor, at kung papaano ito mahimbing sa kandungan niya sa mga gabing inaangkin siya, ay isa sa naging daan upang bigyan ng puwang ang lalaki sa puso niya. Matapos niyang buksan ang pinto para kay Victor, ay natatagpuan na lamang niya ang sariling humahalakhak sa mga kalokohan nito at mahirap mang aminin. Mukhang babaliin niya ang pangako sa sariling hindi kailanman magiging tahimik ang kanilang pagsasama. Ay Ruding, nandito na ang mag-asawa. Galak naman na pahayag ni Nana Esper nang huminto ang pick-up sa harapan ng bahay hasyenda. Patakbong lumabas naman ang tinawag at sinalubong ang dalawa. Kumusta kayo, Tata Ruding? Bati naman ni Victor matapos alalayang pababa ng sasakyan si Marian. Mabuti naman, kayo nga ang dapat kong tanungin. Ano, ayos na ba ang buto-buto mo? Nakatawang siniko pa na matandang lalaki si Victor. Natatawang tinapik ni Victor sa balikat si Tata Ruding bilang pagtugon. Uy, matandang malisyoso. Bakit ga? Pati yan inuurirat mo pa ha? Habi ka nga riyan at kukunin ko na ang kanilang mga gamit sa likod. Uwi ka naman ni Nana Esper at nakangiting hinanarap si Marian na halatang nahihiya sa mga ito. Tingnan mo nga naman at nahihiya tuloy si Marian. Puna naman ni Nana Esper. Kung pwede pakidalhan niyo kami ng pagkain sa kwarto, Nana Esper. At gutom na kami. Wika ni Victor at inakbayan ng asawa. Oo, ipapanhi ko na lang. Siya nga pala, Victor. Ang mga regalo ninyo doon na lang muna namin inilagay sa dating kwarto ni Marian. Pahabol na wika naman ni Tata Ruding nang pagpasok ng dalawa sa pintuan. Tumango lamang si Victor upang ipaalam na narinig nito ang sinabi ng matandang lalaki. Tahimik naman si Marian habang akbay ng asawa papanhik sa kwarto nito. Nang buksan na ni Victor ang pintuan, ay nag-atubili siya. Unang pagkakataong papasok siya sa kwarto ng asawa. Kusa siyang napahakbang nang igiya siya ni Victor patungo sa kama. Ito ang magiging master's bedroom natin. Bulong nito at napakunot noon nang gagapin ang kanyang kamay. Bakit ka nanlalamig? Napagod lang siguro ako sa biyahe. Dahilan naman ni Marian. O baka naman natatakot ka? Nanunodyo naman ang tono ni Victor. Bakit naman ako matatakot? Tanong naman niya rito. Hindi ko alam, siguro. Sinalo nito ang daliri ang kanyang baba at itinaas. You feel what I feel? Kasabay ng buntong hininga ay tumayo si Marian at iginala ang paningin sa loob ng kwarto. Kailangan niyang ibaling sa iba ang atensyon upang masupil ang umuusbong na paghangad na pinupukaw ng lalaki sa kanya. Maluwang ang kwarto at maaliwalas. Nakalatag sa nangingintab na sahig, malapit sa paanan ng kama, ang isang Persian carpet at 6 na throw pillows. Masculine ang aksent ng mattress hanggang sa kortina at punda ng unan. Sa isang panig ng dingding, malapit sa pinto ng banyo ay full-length mirror at sa kabila na may isang abstract painting. Ikaw na ang bahalang magdagdag kung ano ang gusto mo. Sabi ni Victor na niyakap siya mula sa likuran. Ang study table ay pinasadya ko kay Tata Ruding para sa pagsusulat mo, sakaling ayaw mong gamitin ang study room. Lihim na nasiyahan naman si Marian sa sinabi ni Victor. Nakakataba ng pusong malaman na iniisip din pala nito ang kanyang pagiging isang manunulat. Let's go to bed? Bulong ni Victor na humalik sa kanyang batok ang mainit na hininga nito.
Magpahinga na muna tayo habang hinihintay natin ang pagkain. Hindi na siya tumutol ng akayin sa nito pabalik sa kama. Pero alam niya, hindi pahinga ang nasa isip ni Victor. At tiyak lalo lamang siyang papaguri nito. Nang sumunod na araw ay naging abala si Victor sa pag-aasikaso sa hasyenda. Lalo pa nga at kinakailangang ikonsulta sa veterinaryo ang pananamlay ng ilang mga alagang baboy sa piggery. Sinimulan na rin ni Marian ang mag-adjust at tuluyang tanggapin ang kapalaran. Ngayong kasal na sila ni Victor at sa loob ng 1 linggong naging maligaya naman siya sa piling ng lalaki, ay balak na niyang kalimutan ang sumpang pagbabayarin ito sa ginawang panghahalay sa kanya. Napag-isip-isip din niya na napilitan man siyang pakasal kay Victor, ay naroon naman ang posibilidad na isang araw ay matututunan na rin niyang mahalin ang lalaki. Isinantabi na muna niya ang mga alalahanin at itinutok sa trabaho ang isipan. Muling binasa ang 10 pahinang natapos niya na sinisimulang ikwento, at nang makuha ang mood at flow ng idea, ay saka pa lamang niya hinarap ang makinilya. Buong maghapon siyang nakatutok sa ginagawa niya at nasiyahan naman siya sa naging resulta. 5:00 na ng hapon nang ilagay niya sa envelope ang 4 na kabanata ng sinusulat na kwento. Naisipan niya magpahinga na muna bago bumaba para tulungan sa paghahanda ng hapunan si Nana Esper. Inilatag niya ang katawan sa kama at pumikit. Ilang sandali pa at nakatulog na siya. Nasa kusina si Nana Esper at naghahanda ng lulutuin para sa hapunan nang maulinigan ang paghimpil ng sasakyan sa driveway. Nangunot ang noo na matanda. Wala itong alam na inaasahang bisita. At ang asawa namang si Ruding ay kasama ni Victor sa piggery at ang mga ito'y sakay ng kabayo nang umalis. Palabas na ito sa kusina nang marinig ang pamilyar na boses na tumatawag kay Marian. Nang ma-realize kung sino ang nagmamay-ari ng tinig, ay napabilis ang paghakbang na matanda patungo sa sala. Gayon na lamang ang pagkagulat nito nang makita si Rowell na nakatayo sa makapasok sa pintuan at sa paanan nito'y nakalatag ang isang berdeng duffel bag. "Rowell?" Bulalas naman ni Nana Esper na tila na estatwa. "Nana Esper, nasaan ho si Marian?" Nakangiting tanong ng binata at nilapitan ito. Nagkulay suka naman ang mukha ng matanda. Sa labis na takot sa maaring mangyaring, narito na nga si Rowell. "Bakit hindi ka nagpasabing darating ka?" Nagkakandautal na tanong naman ni Nana Esper. "Gusto ko hong sorpresahin si Marian." "Anong sinakyan mo?" Sa pagkatarantay, hindi malaman na matanda kung ano ang sasabihin. Naidalangin sana'y dumating na si Victor at ang asawa bago pa malaman ng binata ang katotohanan. Nangangamba itong baka kung ano ang gawin ni Rowell kay Marian. "Nagpahatid ako sa isang kasamahan kaya lang. Namimiss na rin ang asawa kaya nagmamadaling umalis." "O hindi niyo pa sinasagot ang tanong ko, nasaan ho si Marian?" Sa sobrang pananabik ay marahil kaya hindi na napansin ni Rowell ang pamumutla ng matanda. Baka, Diyos ko, paano ba ito?" Bulong ni Nana Esper sa sarili. At nang mapatingin sa baril na nakasukbit sa baywang ni Rowell, ay lalo lamang nataranta ito. "Nana Esper, ano bang nangyayari sa inyo?" Natatawang sabi ni Rowell. "Para kayong nakakita ng multo ah." "Siguro nasa kwarto si Marian na no? Ang mabuti pa, pupuntahan ko na siya roon. Diyan na kayo." "Huwag! Huwag!" Nanginginig ang tinig na sigaw ni Nana Esper na magsimulang pumanhik sa hagdan ang binata. Nagtatakang pinukol pa muna ni Rowell ng tingin ang matanda bago dire-diretsyong pumanhik sa itaas. Tumbok ang kwartong inuukupan ng kasintahan. "Sweetheart, I'm back!" Tuwang sabi ng binata na ang layunin ay gulatin si Marian. Ngunit ito ang nagulat sa nakitang mga regalong nakalapag sa sahig at nakatambak sa ibabaw ng kama ng dalaga. Napamura ito. Hindi makapaniwalang dinampot ang isa sa mga regalo. Bigil hiningang hinugot mula sa maliit na sobre. Parang bumbang sumabog sa paningin nito ang nakasulat doon. "Hindi!" Humihingal sa galit na sambit ni Rowell.
Kung nais siyang lokohin ng pagkakataon, iyon ay hindi isang magandang biro. Wala siyang kilalang Marian na naging nobyo ni Victor at iisa lang ang Marian na dinala niya sa asyenda. Hindi maaaring ang kasintahan niya na si Marian ang pinakasalan ni Victor. Binitawan niya ang regalo at mabilis na lumabas ng kwarto. Kailangan muna niyang makatiyak bago niya saktan ang kanyang sarili. Mabibigat ang mga hakbang na tinungo niya ang pintuan ng kwarto ni Victor. At nang makitang hindi nakalaki yon, ay binuksan na lamang niya ng walang permiso. Gayon na lamang ang panlulomo ni Ruel nang makitang naroon at natutulog si Marian sa ibabaw ng kama ni Victor. Kasunod niyon ay ang realisasyon na pinagtaksilan siya ng kapatid at ng sarili niyang kasintahan. No! Galit na sigaw ni Ruel. Pakiramdam ng binata, pinagsakluban siya ng langit at lupa ng mga sandaling iyon. Napabalikwas naman ang bangon si Marian nang maalimpungatan sa nauliligang sigaw. Akala niya ay nananaginip lang siya. Ngunit nang makita niya si Ruel na nakatayo sa mga pintuan ng kwarto, ay natiyak niyang gising na siya. Pinanlamigan siya dala ng takot at pag-alala sa hindi inaasahang pagbabalik ng kasintahan. At sa anyo nitong parang gustong pumatay ng tao, ay natitiyak niyang alam nitong ikinasal siya kay Victor. Ruel? Nahihintakutan siyang tila slow motion, ay makita niyang humakbang papalapit sa kinaroroonan niya ang binata. Sabihin mong nagkakamali ako, Marian. Anito sa garalgal na tinig. Namumula ang mga mata na tila maiiyak. Napamura ito ng marahas. Sabihin mo sa akin. Sabihin mong hindi ikaw ang Marian na pinakasalan ng bastardo kong kapatid. Ruel, magpapaliwanag ako. So totoo. Anang binata na sa reaksyon lamang ay nahuhulaan na ang totoo. Bakit nagawa mo ito sa akin, Marian? Bakit? Ano kasalanan ko sa'yo? Ano ang naging pagkukulang ko sa'yo? Sigaw ni Ruel na kulang na lang ay magkurumintado ito. Ruel! Sigaw naman ni Nana Esper na mabilis na dinaluhan si Marian nang makitang hinawakan ni Ruel na mahigpit ang braso ng babae. Huwag mo siyang sasaktan. Wala siyang kasalanan. Huwag kayong makaalam dito, Nana Esper. Kulang na lamang ay mag-apoy sa galit ang mga mata ng binata nang sulyapan ang matanda. I deserve an explanation right now. Totoong kasal na kami ni Victor, Ruel. Nanginginig ang tinig na paliwanag naman ni Marian. Nang sa wakas ay makuhang magsalita ito. Patawarin mo ako. How could you do this to me? Minahal kita. Marahas na napamura muli si Ruel. Iginalang kita. Huwag mong sisihin sa Marian. Dahil napilitan lamang siyang pakasalan ang kapatid mo. Wika naman ni Nana Esper at niyakap si Marian upang makapagsanggalang sa maaring gawin ng binata. Pinilit ka ni Victor? Hindi makapaniwalang tanong naman ni Ruel. Pinagsamantalahan siya ng kapatid mo. Kaya siya nagpakasal dito. Bulalas ni Nana Esper bago pa makapagsalita si Marian. Hayop siya. Papatayin ko ang bastardong yun. Papatayin ko siya. Bulalas ni Ruel at mabilis na lumabas ng kwarto. Ruel, huwag! Takot naman na sigaw ni Marian at mabilis na bumaba ng kama upang habulin ang katipan. Ruel! Si Nana Esper ay parang hihimatayin sa nerbiyos habang nakasunod sa dalawa. Sa makababa ng hagdan, inabutan ni Marian ang binata. Niyakap niya ito upang pigilan. Ang tagpong iyon ang nabungaran ni Victor. Nakasalukuyang papasok sa sala. Si Tata Ruding nadadalhin na sana ang kabayo sa kwadra ay napasugod sa loob nang marinig ang nangyayaring kaguluhan. Ruel? Gulat na sabi naman ni Victor nang makita nito ang kapatid. Hayop ka! Papatayin kita! Sigaw ni Ruel at nang makawala sa pagkakayakap ni Marian ay mabilis na dinaluhong si Victor. Kaliwat kanan ang suntok na ipinagkaloob ni Ruel sa kapatid
Ngunit pawang salag ang ginawa ni Victor. Minsan man ay hindi ito gumante. Nang mapagod ay hinugot ni Roel ang baril at itinutok sa kapatid. Napatili naman si Marian sa labis na takot. Hindi malaman ang gagawin ng mga sandaling iyon. "Roel, huwag! Utang na loob! Huwag!" Sigaw ni Marian at tumayo sa pagitan ng dalawang lalaki. "Papatayin kita, Victor!" Sigaw ni Roel na humihingal sa galit at nanginginig maging ang kalamnan. "Sige, barilin mo ako kung yun lamang ang makakapagpalubog sa loob mo." Mahinahong sabi ni Victor na hindi alintan ang umaagos na dugo mula sa pumutok na labi at noo nito. "Diyos ko, huwag kayo magpatayan!" Hysterical naman na sigaw ni Nana Esper. "Magkapatid kayong dalawa!" "Ruel, pag-usapan ninyong maayos ang problema." Wika naman ni Tata Ruding na nakaalalay sa asawa. "Huwag niyong daanin sa init ng ulo ito." "Tama na! Niloko ninyo akong lahat. At ikaw, Victor, pati ba naman ang kaisa-isang babaeng minahal ko? Inagaw mo rin? Napakasama mo talaga, kaya dapat ka nang mamatay." "Roel, huwag! Para mo ng awa, nakikiusap ako sa iyo. Huwag mong sayangin ang buhay mo, ang kinabukasan mo nang dahil lamang sa nangyari. Kasal na ako kay Victor at hindi na magbabago pa iyon." Malinaw na nakaguhit ang puot sa mukha ni Roel, habang nananatiling nakatutok ang baril nito sa ulo ni Victor. "Go ahead, shoot me. Kung iyon ang makakapagpaligaya sa iyo, ay gawin mo." Wika ng lalaki na inihanda ang sarili sa posibleng mangyari. "No, kung babarilin mo siya, unahin mo muna ako." Wika naman ni Marian. "Umalis ka sa harapan ko, Marian." Tiimbagang nasabi naman ni Roel. Hindi ko hahayaang gawin mo iyon. Hindi ako makakapayag." "Hayaan mo siya, Marian." Sabi naman ni Victor. "Hindi." Lumapit siya at nakikiusap na kinuha ang baril mula kay Roel. "Ibigay mo sa akin ang baril, utang na loob. Kung mahal mo pa rin ako sa kabila ng lahat, ibigay mo sa akin ang baril." Animo tumigil sa pag-inog ang mundo habang hinihintay ng lahat na iabot ng binata ang baril kay Marian. Ilang minuto pa ang lumipas. "I'm sorry." Tiimbagang nabulong naman ni Roel. At kasunod niyon ay narinig ang isang nakakabinging putok, kasabay na malakas na tili naman ni Marian.